Hi guys! Welcome dito sa Rizal Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective your energy at this time. Two of Pentacles. That's why nadja-juggling. Ikaw to, nadja-juggling. Na nagdadalawang isip. Hindi makapag-decide o hindi gawa ng desisyon, no? O nahirapan na mag-decide ba? Nahirapan na maklaruhan kung ano ba talaga yung desisyon mo. Kung ano ba talaga yung gagawin mo o medyo naguguluhan ka. Hindi mo mapagdesisyonan agad. Kung kaya you're not taking an action yet, hindi ka pa gumagawa ng move or action kasi nagja-juggling ka. Nahirapan kang magdesisyon, di mo alam kung tama ba o mali, or else ay yun ba o yung isa, or else ay mag-move forward ka ba o mag-backward, parang gano'n, no? It's a choice. You're making a choice pati na nahirapan kang magdesisyon o you can't able to make a concrete decision yet. Hindi ka pa makapag-decide pa kasi parang may influence ng emotion mo din na nagpapa-hold back sa'yo or nagpa-juggling sa'yo. Parang ito ba o ito? Yan ba o yun? Ano kayo ang pipiliin ko? Ano kaya ang gagawin ko? Parang ganun ba? So, ano pa? Ang energy mo yun. Naka-recover ka na sa sadness. And nawala na yung pagiging matamlayin mo. Naka-recover ka na kasi sa kalungkutan at yung parang naapektuhan ka talaga emotionally. Your life. Lalo na emotionally. Dahil may kulang sa buhay mo. Pwedeng person or kung ano man yan na wala sa buhay mo. Wala sa'yo. Na yun ang gusto mo sana. Yun ang nais mo. Yun ang hinahangad mo. To have that person or thing or whatever. What it is. No? More clarification, the Four of Cups in reverse. May gusto ka nga, may wini-wish ka o may gustong gusto ka na hindi pa nag-i-invest sa'yo. That's why na naging malungkot ka at that time pero ngayon naka-recover ka na. Well, with the Six of Pentacles in reverse, kasi naka-recover ka na dito Kung kaya hindi ka na nagiging malungkot at naging matamlay kasi hindi ka na nabibigyan, na ini-investan, wala nang nag-i-invest sa'yo ng negativity, negative emotions nila, no? Hindi negative emotions nila, kundi psychic attack. No. Negative energies nila.
Yun, negative energies nila. Ano yun, sige pa rin sila kasense sa'yo ng negative energies nila, pero hindi mo lang natatanggap yung negative energies nila. Then they deflect. Hindi na sila nagsisend talaga ng negative energies nila sa'yo. Hindi na sila nagsisend ng negative energies nila sa'yo. That's why. Kasi you know what, corrected ang mga tao, may mga strings na naka-attach yan. Lalo kung kakilala nyo na, may mga strings na naka-attach yan. Kaya madali na lang nila ma-send yung negative energies nila sa'yo. And that's why, yan ang ginagamit ng mga gumagawa ng witchcraft. Yun ang kung bakit nasisend nila yung negative energies nila or bad energies nila sa mga target nilang tao. And that's why. And ano pa, darating sa'yo. Ano ang darating sa'yo? Ano yung darating sa'yo? New beginning, a new cycle, a new chapter, a new world, a new life. Bagong buhay, bagong chapter sa buhay mo, bagong panibago na naman to. May nag-close na cycle and then there is a new beginning that will start again. Kasi in reverse, no? Ano tong buhay na umpisa mo na to? Ano yung umpisaan mong buhay na yun? On your cycle. Cross, guys. Now you are protected by Jesus Christ. Yan ang simbolo ni Jesus Christ, cross kasi di ba pinako siya sa cross. So, protected ka ni Jesus Christ kasi may cross. That's why ma-maintain yung harmony and balance and love sa buhay mo. And maging harmonious na yung pamumuhay mo. There's balance and harmony and love and protected nga, no? Protected and maybe guided. You will be guided by the Holy Spirit and also by Jesus Christ. Basta protected ka kasi may cross Protected from any evil and harm and from evil forces. Ayan. Ano pa? Yung umpisahan mo na to, yung umpisahan mo buhay. Ano pa itong umpisahan mo na new cycle sa buhay mo? Ano na yung magiging buhay mo na umpisahan? Bouquet and the dog, 10 of hearts. Yung magiging masaya na kayo ng family mo or magkakaroon, kung wala ka pang pamilya, magkakaroon ka na ng masayang pamilya, mabuo ka na ng pamilya mo. Ayan. Na you will be happy and feeling satisfied, contented. And the dog here, na yung family mo o yung kung magka-person ka, kung magkaroon ka ng asawa o kung may asawa ka man or may partner o kung wala pa na magkakaroon ka ng partner, maging loyal yan sa'yo and protective yan sa'yo like a dog. So maring ganun kayo, no, as a family. You are team and you protect each other and you take care and you take care sa inyong pamilya. Ganun. You take care of your family. Ganun. Para kayo ng magiging asawa mo man. Ganun. Na this is full of love na family and you are united or you will be united. Ganyan. And number 9 with the 8 in here in numerology, 99,
pag makakita ka ng 999 o 919 and 09, there is a new beginning na talaga na magsisimula. Ito na yun, yung simulan mo. And bouquet, so maring ikakasal ka or may magbigay sa'yo ng bouquet or yun na nga pwedeng you will live in a place na madaming flowers and or ikakasal ka. There's marriage kasi bouquet. And para bang humanitarian, maging ganun yung you will be a humanitarian you will build a good relationship with the people around you, mga ganon. And with your family, with your loved ones, a good relationship na walang conflict, walang away, walang gulo, pagtutulungan, maayos na samahan, no? Parang everything is well. Ano pa to sa new cycle na to? A new world in reverse na yan. The world in reverse na yan na umpisahan mong buhay. 3. Matibay ang pundasyon mo. You will be rooted. And talagang mabilis kang mag-grow sa career man o finances mo, business, o kung ano man yung sisimulan mo yung mag-grow yan, hindi yan siya mamamatay. Mga ganun ba? And pwedeng mag-build ka ng family mo, like a family tree, ganun, na magkakaroon ka ng offspring, mga ganyan ba? And matibay yung inyong parang kapit ninyo sa isa't isa na hindi kayo nasisira yung pamilya ninyo, ganyan, na full of harmony, and you will build a strong bond, no, together. So ayan, message na angels for you. Be yourself. Maging kung ano ka, yun ka dapat. Be yourself. Huwag mo gayahin yung ibang tao. Be confident. Be authentic. Authentic self. This situation calls for you to be your authentic self. So maging confident ka na kung ano ka. Hindi mo kailangan isipin na kung ano yung magustuhan na personality ng ibang tao ay yun ka dapat. No. Kung ano ka, yun ka. Hindi mo kailangan na gayahin yung iba para magustuhan ka ng mga tao. Hindi mo kailangan na mag-pretend para lang i-admire ka at ma-attract sa yung ibang tao. Be yourself. And which is the basis for your personal power, kasi yun ang basis ng personal power. Ayan. Ano ang darating sa'yo? Na surprises, pero darating talaga siya sa'yo ba? Victory. Tagumpay. More clarification with the 6 of Wands. Yan ang darating sa'yo. Victory, success, you will be recognized in the public eye. You will be known in the public eye. Makikilala ka in the public eye. Kasi 6 of Wands. Makikita nila yung tagumpay mo. Madaming bibilib sa'yo. Dahil sa tagumpay mong marating, no? And also, yung mag-uumpisa na maging matagumpay ka. Yun na yung umpisahan mong buhay. Yung maging matagumpay ka. Na hindi ka na pati
na-hurt, nasasaktan, o nabibitray, pwede din kasi in reverse, na hindi ka na matatamaan ng mga atake nila sa'yo, kung may mga na-atake man sa'yo, na you will be victorious over your enemies, na maging, parang warrior, ganon. You will be like a warrior na brave, may focus, and determined, and courageous. At yun ang makikita ng mga tao sa'yo. Buong loob mo. So, you have to be your true self, no? Your real self. Huwag mong gayahin yung ibang tao kasi iba yung kanilang personality. Kung na-recognize man sila at nakikilala sila sa kung ano sila kasi yun ang kanilang personality. So, if you will be your authentic self, ay makikilala ka din at marirecognize ka kung ano ka, no, as a person. Kung ano yung mga kaya mong gawin, abilidad mo, talento mo, skill mo, ano pa ang darating sa'yo when it comes sa love life. May darating ba sa'yo na person upright ba yung Two of Swords? Upright daw yan. Merong darating sa'yo na person daw, meron. Pero parang wala ka pang alam. Hindi ka pa sure kung may darating ba talaga, pero meron daw. Sino ang darating sa iyo na person? Pagdating sa love life mo, sino ang darating sa iyo na person? Four of Wands. A positive person and stable, matibay ang pundasyon ng tao na to. With the number 4 energy. Positive yung buhay, parang puro kasiyahan yung kanyang buhay, parang masiyahin yung tao na yun, masaya ang buhay niya. Yan ang darating sa'yo. Parang there is a celebration, mga nangyayari, nagaganap sa kanilang lugar. Na-enjoy talaga, na it gives positivity sa person mo na yan. Napaka-positive at maganda yung kanilang lugar, guys. Mukhang masiyahin at nag-enjoy yung mga tao dun sa lugar nila. Napaka-positive and so bright. So, alam yung bright, parang maliwanag, ganun. Maliwanag yung buhay doon. Parang masaya lang and mga nag-enjoy yung tao doon. Parang hindi mga nega ba? Optimistic. Masiyahin, magsasaya, o mahilig magsayawan, mga ganon. Mag-celebrate, mga ganyan. Mahilig sila sa celebration. Lagi may celebration sa kanilang lugar, ganyan. Ano pa, ang energy ng person na yan na darating sa iyo when it comes sa love life mo. O sumasayaw tong tao na to. Ay. Ano ba yung kanina? Parang in reverse ata. Parang ganyan yan eh. Ganyan ata to eh. Ewan ko kanina guys. Parang ganito nga to. So I'll take it like this. Yeah. Ano to? Kasi ganyan. So ibig sabihin ito nga. Yan. Naka-focus ako dito. Pero ganyan yan.
Yan ang pagkaano, ganyan. Oh, tama. Yan. Knight of Pentacles and the Emperor in reverse. Single tong taong to. Walang sabit to. And nagko-commit to sa relationship o sa work niya. May focus, stable, grounded, patient, reliable, abundant. Kasi masipag magtrabaho to mga ganito, hardworking. Bakit abundant with the color green? And healthy. Maring healthy yung lifestyle itong taong to. Committed siya sa pag-exercise, sa pagkain ng mga healthy foods. Kung ano man yung ginagawa niya, committed siya. Seryoso sa offer niya. And the Emperor in reverse. Yun nga lang, parang hindi siya unstable to. Parang walang strength siya ngayon. Parang wala siyang strength nga lang ngayon. Baka may pinagdadaanan lang. At parang wala siyang authority right now. Unshielded. Parang ganon. Parang powerless ba? Powerless. Yan ang kanyang energy. Parang powerless. Baka may pinagdadaanan lang yan ngayon. Pero yan ang darating sa'yo. Bakit darating to sa'yo? Si Knight of Pentacles na yan. Ano ba yung kanyang main energy dito? Knight of Pentacles. Emperor in reverse ang main energy. Emperor in reverse. Yan ang kanyang energy. Emperor in reverse. Yan. Bakit siya darating sa'yo si Emperor in reverse na yan? Makipag-unite sa'yo. Mag-reconcile, makipag-unite, magkakaroon ng union sa inyo, magkakaroon ng balance sa inyo dalawa. Kilala ka na ba ni Emperor in reverse na yan? Oh, yes, that's why gusto niya makipag-reconcile sa iyo at ang magkaroon ng balance sa iyo at ang magkaroon ng relationship na maging partner ka niya, maging kabiyak, maging kasalo sa buhay, ganyan. So yes, anong feelings ni Emperor in reverse sa'yo? Oh, Queen of Swords in reverse. Malambot yung feelings niya sa'yo, yung emotion niya pagdating sa'yo. Hindi cold, hindi unemotional. Hindi siya naglalagay ng boundary. Instead, open siya sa'yo, open. Handa kanyang mahalin at i-welcome sa kanyang buhay para maging partner ka o pwede din na siya mismo ang susugod sa'yo. Parang mabagal nga lang yung energy nito kasi may Knight of Pentacles kasi parang powerless siya ngayon kasi maaring may matake pa dyan, no? Na mga sa evil forces sa person mo na yan. That's why ganyan yung kanyang energy. May pinagdadaanan. Hindi niya na kinukontrol, hindi niya na nare-restrict, hindi niya na pinipigilan yung emotion niya sa'yo o hindi niya mapigilan, pwede din. Ano pa? Ang iniisip ni Emperor in reverse sa'yo ngayon. Na mahal ka niya, na emotional siya sa'yo, na hindi niya mapigilan yung maawa sa'yo, yung makaramdam ng empathy, love, affection, care, na natunay kanyang love, na kailangan niya mag-take ng action, na magti-take talaga siya ng action, na gagawa na siya ng first move, or
Yun na yung focus ng isip niya. Ang pwedeng puntahan ka, basta mag-take na action yan. Kasi wants to, one, page of one, na maging brave na siya and passionate, determined, and excited pa nga sa gagawin niyang move or action sa'yo dahil mahal ka niya. Na-recognize ng isip niya yung nararamdaman niya sa'yo na mahal ka niya talaga. Ayan. Ano bang minahal sa'yo ni Emperor in reverse na yan? Ano ang minahal sa'yo ni Emperor in reverse na yan? Ano ang minahal sa'yo ni Emperor in reverse na yan? Ayan. Dahil gustong gusto ka niya. Dahil alam niyo makukontento siya sa'yo. Ikaw yung parang masatisfied siya, maging contented, maging happy siya, no? Pag ikaw yung kasama niya, dahil hindi ka na nag-i-invest sa kanya o hindi ka pala invest, hindi ka generous ng time and effort mo or hindi ka na generous ng time and effort mo or attention mo, hindi ka na nagbibigay ng attention mo sa kanya na kinikrave niya yun, gustong gusto niya na magbigay ka ng attention sa kanya pero hindi ka na nagbibigay ng attention sa kanya o hindi ka nagbibigay ng attention sa kanya, doon siya na in love sa'yo. And also the high priest, kasi ikaw yung counterpart niya. O dahil nalaman niya, alam niya man o hindi, o kung nalaman niya, dahil nalaman niya na ikaw ang counterpart niya, na kayo ang pagsamahin ng God, para bang sun and moon, feminine and masculine, nabubuuin, ganon. And with the high priest, you are spiritual. You are so brave, spiritually, pure, and fearless with the color red, passionate, spiritually, orthodox, umusunod sa mga rules, patakaran, sa kautusan ng God, na kunwari bawal, masama ang magnakaw. So dahil sinabi sa Biblia na masama ang magnakaw, dahil masama naman talaga ang magnakaw, no? Pero sa mga mahilig magnakaw, para sa kanila walang mali sa pagnanakaw, na hindi masama ang magnakaw para sa mga magnanakaw. Magalit din sila pag sabihin mo masama ang magnakaw, na itigil na nilang pagnanakaw. Magagalit din sila. Kasi bakit? Nire-restrict mo sila sa kanilang nakasanayang ginagawa. Ma-offend sila. So instead na baguhin nilang sarili nila, ma-offend sila, magagalit pa sila. Kasi bakit daw nangialam? Masyado perfect daw. Pero nasa Biblia, masama ang magnakaw. Masama ang manguha ng sa iba. You can work hard to have what others have. So, ganun ka. Dahil kunwari yan, saan sa Biblia, o yun na yung batayan, no? Pati sa society na masama ang magnakaw kasi masama talaga. Eh, hindi ka magnanakaw. Kasi alam mo masama. Kahit siguro nasa harapan mo pa yung pera, hindi mo pakialaman yan. Dahil may-ari. Dahil alam mong may-ari. Pero, you know what? Nandyan yung temptation. Minsan, udyukan ka ng demonyo. Lalo ng ibang tao na gagawa ka din ng ginagawa nila.
lalo kung wala ka, lalo kung immature ka pa, bata ka pa. Kaya nga dapat yung matatanda ang magtuturo ng maganda at tamang pag-uugali at tamang asal, tamang maging righteous, kumbaga, yung tama ang susundin. How to refuse evil doings and how to control yourself na hindi ka makagawa ng masama at evil. Dapat nagsisimula yun sa matatanda eh. Kasi yung mga bata, gumagaya yan sa matatanda. At yung susundin nila yung sinasabi, yung inuutos na matatanda. At pati din yung influences, pati sa paligid, nakaka-shape yan sa mga kabataan. Nakaka-ano yan eh, nakaka-influence yan sa kanila eh. Yan yung number one, humubog sa kanila. Yan yung nakaka-influence. Environment, parents na, nakakatanda. So, kung yung mga matatanda, na yung nakakatanda sa kanya, sa environment niya, family members naman, ang crook at evildoer, yun din ang gagayahin niya. Yun ang isipin niya, tama yung ginagawa nila kahit mali, kahit crook, kahit baluktot, kahit masama, kahit evil. Pero kung sabihin na matatanda, walang masama dyan, tao lang. Lahat nagkakasala. Yun din ang paniniwalaan ng mga bata. See? Pero ikaw, sumusunod ka sa mga rules, kahit sa rules sa society, sa government, no? So, rules sa kahit saan. Rules o patakaran yan, no? Patakaran sa Biblia, sa yung mga teachings sa Bible, yung mga teachings, no? Yung mga bawal, sinusunod mo na wag gawin, yung mga bawal, mga ganun ba? And ano to, may authority ka spiritually. Pero actually, ano lang yan eh. Yun yung in love talaga siya sa'yo. Dahil sa qualities mo, personality mo na ganyan. And may mga tao bang humahanga sa'yo? Let's say, for pampa-inspire lang sa'yo. No? Pampa-inspire. Pampa-inspire. No? This is a collective reading, guys, ha? May mga tao bang humahanga sa'yo? Meron. Merong mga taong humahanga sa'yo, clarified by the star. Oh. So, yes. Merong humahanga sa'yo. Dahil ba sa maaring dahil sa personality mo o talento mo, skill mo, at dahil sumusunod ka sa mga rules, no? Hindi ka pasaway, hindi ka rule breaker ba, no? And dahil siguro sa angkin mong good looks o kung ano pa na kinahangaan nila sa'yo, no? And maaari din na nagbibigay ka ng inspirasyon din sa iba para nga you serve as inspiration or a good inspiration, a good example to others, no? Kasi sumusunod ka sa rules. Yun ang nakikita sa ng person na talagang na-in-love siya sa'yo din eh. Yung sumusunod ka sa rules, sa mga patakaran, sa mga kung ano yung bawal ay hindi mo ginagawa, or you reject doing evil and yung masama, mga ganon. Sumusunod ka sa rules. Bakit? Nasabi ko na pag sumusunod ka sa rules ay you reject evil and yung paggawa ng evil at masama. Kasi sumusunod ka sa rules din ng God, sa Biblia, na kunwari masama ang magnakaw, masama ang minggit. Ano ba ba? Madaming. At kahit sa rules sa
kahit sa ang rules. And dahil ano ba yung kinahangaan sa'yo ng mga tao na yan na humahanga sa'yo? Ano ang kinahangaan ng mga tao na yan? Ito naman, maubos na yan eh. Ano yung maubos na siya? Kunti na lang. Ito. Ano yung kinahangaan sa'yo ng mga taong humahanga sa'yo? Let's see. Pampa-inspire lang sa'yo ba? Sa inyo. Kasi you are brave, you are passionate, you are courageous, you are fearless. You are a risk taker. You take a leap of faith. And ano pa ang kinahangaan sa'yo ng mga tao na humahanga sa'yo? Dahil matapang ka with the face of the dragon dito sa picture ng dragon. Matapang ka, your inspiration. Parang nagbibigay ka ng inspirasyon para mag-grow sila. Parang gano'n, no? Actually, yung inspiration ay you help, no? Pag nakapang-inspire, parang pag naging inspirasyon ka, lalo kung you're a good example, no? You help others grow as well, and to be their best version of themselves na nag-i-improve, nag-grow. Ayan, na you offer growth or dahil sa na-inspire sila sa'yo, that's why they grow, no? Parang yun ang isa sa inspirasyon nila para mag-grow. And you are generous with the color green. It's also color of generosity, yung color green. And dahil kung may mission ka, may purpose ka in life, or spiritual purpose man, or spiritual mission, nagagampanan mo ang spiritual, yung mission mo and purpose mo. Maybe to inspire others, or to be a good example sa maraming tao. Okay? And you are balanced, so white and black. Hindi ibig sabihin masama ka at mabuti, ano. Kundi, you know what is right from wrong. Marunong ka magtimbang-timbang. Alam mo yung masama sa mabuti. Alam mo yung evil from good. Okay? And you are guided also. You are guided. May galing sa itaas na bubuhos sa'yo na parang healing energy yan or support ng kalangitan sa'yo o ng universe sa'yo. Basta merong galing sa itaas. So, yun. Ayan. Yung person mo na emperor na to, humahanga ba yan sa'yo? Yung person mo na emperor, hindi siya humahanga sa'yo. Hindi. Hindi daw. Na-in-love lang siya sa'yo. Actually, hindi siya taga-hanga mo. Ay guys, huwag niyo tawagin idol. I really appreciate it, no, na may mga na idol, no. Pero, only God yung idolize niyo. Okay. Tao lang po ako ngayon. At yung God lang ay idolize nyo. Masama daw kasi idolize yung tao. So, yan. Yun ang nasa Biblia, di ba? Yan ang alam ko eh. Nakalimutan ko na. Pero natatandaan ko pa, masama daw yun. So, yan na mag-idolize ka ng tao. At yung basta ganun.
Ewan ko ba kung totoo ba yung sabi sa akin ng, sa bagay, sabi ng God yun eh. Yung, may pagka-skeptical kasi ako guys. Doon lang ako nakumbinsi nung sinabi ng manggagamot kasi napaiyak pa. Ay, totoo nga. Kasi parang hindi ako makapaniwala na tungkol sa mga, may mga misyon, may mga nakatakda, mga ganun ba, may mga tungkol sa sugo, mga ganun. Mahirap kasi, para bang hindi kasi siya common, no? Yung, hindi kasi siya, yung naririnig o yung na-experience. Basta kasi, syempre, ano na yan ma-profound na kasi yan well, the Emperor in Reverse. Ano ba yung, believe ba sa'yo si Emperor in Reverse na yan? Believe ba siya sa'yo? Hindi naman siya believe sa'yo, guys. In love lang talaga siya sa'yo. Mataas ba ang tingin sa'yo ni Emperor in Reverse? Mataas ang tingin niya sa'yo. So, ibig sabihin, hindi basura ang tingin sa'yo, ha? Hindi dumped, ha? Hindi basahan ang tingin sa'yo, kundi mataas. Okay? Mataas daw ang tingin niya sa'yo. So, that's good kasi hindi kanya tinitingnan pababa, no? Hindi kanya nilulook down, kundi mataas ang tingin niya sa'yo. May respeto yan sa'yo pag mga ganyan. Hindi yan narcissistic pagka ganyan. Kasi yung mga narcissistic, yung tingin nila sa ibang tao, kahit hindi man nila sabihin yan, sa harapan mo na, ganito, ganyan, ganyan ka lang. Hindi naman ganun. Yung tingin nila sa ibang tao ay basahan, mababa, tinataas nila yung sarili nila sa paningin nila, sa thoughts nila. Mga ganun yun narcissistic. Yung mapagmataas. Search for that word. Basta mapagmataas. Mayabang. Ganun. It's a disorder din. Belong yan sa nabibilong yan sa dark triad. Yung narcissism. Yung mga narcissistics. So, yan. Ano yung tingin sa'yo ni Emperor? Ano yung nakikita niya sa'yo sa personality mo, sa pagkatao mo, sa'yo, in general, na mataas ang tingin niya sa'yo? Ibig sabihin, hindi mababa yung tingin sa'yo, pagka ganyan. Because of this, dahil brave ka, and Hierophant pa rin to, parang Hierophant pa. You are spiritually aware, you are spiritually strong, and spiritually, parang may authority. Ano ibig niya sabihin? Na you're spiritually strong, and may authority ka spiritually. Tingnan natin, ha? Na may authority ka spiritually. And also, makikita din sa personality mo na napaka-strong, powerful, yung personality mo, kahit yung vibe mo lang, yung, kahit siguro magsalita ka, or yung makikita sa'yo ng tao na you are a strong person and may authority spiritually. Mga ganyan ba? And may alam spiritually, no? Mga ganon. And hindi ibig sabihin na may alam sa witchcraft, ha? No. Sa spiritual, yung witchcraft ay sa devil yan. Sa mga demonyo yan siya, no? Nasa sa darkness, evil forces yan siya. Basta witchcraft, ha? Pero, pagdating dito na you are spiritually strong and may authority of spiritually, yung para ka bang mga chosen one, ganyan, mga na maka-Diyos ka,
na katulad ng mga pare, mga ganon, mga pare, pastor, mga ganyan ba? Or else ay maka-Diyos ka. You are spiritually guided also. Maybe you're a spiritual teacher, pwede din ganon, hierophant. High priest ba yung kanina? Lumabas yun eh. Parang meron dito kanina. Parang lumabas yung kanina eh. Ay, ito, na high priest pala. Ayan nga talaga guys, yung mataas yung tingin niya sa'yo dahil, pareho lang to. And also, as you see, puro red, no? And, dahil brave ka talaga. At, hindi ka naglalagay ng false mask. Kung meron mga nagko-cover sa totoong pagkatao o merong ano yan dati na parang may mas dati no dahil maaring may pagka-mysterious o parang may pagka-mysterious o mysterious yung personality mo dati na maraming tao ang hindi alam kung ano yung totoong ikaw. Tinanggal mo yun. Yung mystery na yun, yung parang ano ba talaga yung pagkatao nitong tao? Tinanggal mo yun, yung nakatakip na yun. Na napatanong yung mga tao, ano bang mayroon sa taong to? Bakit napaka-mysterious? Parang may hindi kami alam dyan. Na may nakatago. Parang may, ganun. So, tinanggal mo yun. Pinakita mo yung totoong ikaw. You show your true self, your authentic self, kung ano ka. Kung ano yung personality mo, kung ano ka sa person, o kung ano yung pagkatao mo, no? And you are such a loving person. You're so loving kahit sa mga animals o mapagmahalo. Kasi kung hindi ka mapagmahal sa hayop, hindi ilalapit sa hayop. Hindi mo din hayaan na makalapit sa hayop. Pero you take care of this yung mga hayop, no? Kasi may simula ng animals yung dragon eh. Kahit anong hayop meron pang deer. No? Parang anak nga lang, parang anak na mapagmahal ka sa animals. You're so empathetic and you give love kahit sa mga animals. That's why. So, ito na lamang guys for collective reading. Ano bang gustong sabihin sa'yo ni Emperor? Anong gustong sabihin sa'yo ni Emperor na yan? Paparating siya kahit na powerless siya ngayon, paparating daw siya. May action na gagawin talaga si Emperor. Babalik. Siguro lumayo yan, umiwas yan. Kung past person mo man yan. At para magkaroon ng alignment sa inyo. So once pupuntahan ka niyan guys. Para magkaroon ng balance sa inyo. Pasugod to, maging competitive to kung mayroong mga harang o kung mayroon mga challenge sa way niya, sa kanya, at kung mayroong haharang sa way niya, papunta sa iyo, sa pag-take niya ng action sa iyo, hindi yan magpapapigil. Magiging porsigido, magiging palaban yan. Magkakaroon ng balance sa inyo. Para magkaroon na ng balance sa inyong dalawa. So, ito na lamang guys for collective reading.